So, magandang araw sa inyong lahat. Actually, magandang gabi na, no? So, I am Prof. Casey Season. I am a criminologist. Nandito tayo ngayon sa huling kulungan na pinaglagakan kay Jose Rizal bago siya naglakad papunta dun sa Dapitan, sa May Luneta Park, bago ang kanyang martyrdom. So, etong lugar na to, ang huling pinaglagyan sa kanya, no? Etong lugar na to, ang parang lugar na kung baga saan huli siyang nakapag-isip-isip ba, no? Sa lahat ng mga parang pinagbintang sa kanya ng Spanish government. So, itong lugar na to, maliit na selda lang to. So, ngayong araw ay December 30, 2025. Ngayon ay anibersaryo ng kanyang martyrdom or pagiging national hero ng Pilipinas. So, as a criminologist, meron akong mga bagay na pwedeng i-relate kay Rizal. Okay? So, si Rizal, galing kahit papano sa hindi mahirap na pamilya, kundi sabihin na nating prominente din sila kahit papano. Sabihin na natin kahit konti, parang above sila ng konti sa middle class family. So, anong meron dito kay Rizal? Ang maganda sa kanya, kahit medyo mayaman siya ng konti or may pera siya ng konti, na pag-iisa niya yung mayaman at mahirap during the time ng revolution. Kasi may talagang gap yung mahirap versus mayaman. Yung gap ng dalawang yan is very sharp. Ang tawag natin dyan is relative na deprivation theory. Sa relative deprivation theory, etong mga taong naging unfortunate sa buhay, pag na-feel nila na parang mas deserve nila yung isang bagay pero napunta sa iba, magkakaroon niya ng envy, magkakaroon ng mistrust. So, hindi magkakaisa yung mayaman at saka mahirap. But during his time, napag-isa niya yon, napagsama niya. Bakit? Kasi, ang isang susi dyan kay Rizal kung bakit niya napagsasama, merong touch si Rizal na makikita mong you are secured. Makikita mong safe ka. Makikita mong kahit lalaban ka, at least pareho kayong lalaban na may safety kahit papano yung pinaglalaban. So, ang nangyari dito sa kanya kasi, ang maganda sa kanya, hindi si Rizal naging biktima ng parang kakulangan ng pagmamahal ng isang magulang. Meron kasi tayong teorya noong araw na kapag nakulang sa pagmamahal at nakulang sa pag-aaruga ng isang nanay, yung isang bata ay possible na makapag-commit siya ng crime. Pero si Rizal, napuno kasi siya ng pagmamahal ng isang nanay. In fact, his mother ay naging unang teacher niya sa buong buhay niya. Doon sa Calamba, Laguna. So sa mga unang video natin, nakita niyo yung mismong tahanan niya. At yung mismong lugar kung saan siya tinuturuan ng nanay niya. So that leads na si Rizal is hindi nagkaroon ng parang kakulangan and unsecured na pakiramdam sa sarili niya. That's why when he fought with the Filipino people against the Spaniards, nagkaroon ng completeness. Kaya nagsama ngayon yung mayaman at saka mahirap. Yung relative deprivation theory, nangyayari din yun ngayon sa politics natin. That's why there is fight between mayaman at mahirap because nag-aagawan sila sa yaman eh. And those yaman is just limited. Those slots na pwede kang mamuno is just limited. And then, ang mga mahihirap laging natatalo eh. When they felt, yung mga mahirap pag naramdaman nila na mas deserve namin yan, pumapalag sila. Nagkakaroon ng mistrust, nagkakaroon ng envy. Kaya kung mapansin nyo, pagdating sa issues ng mga oligarchs and mga normal na mga individuals na mga mahihirap, hindi mananalo yung mga ibang mga mayayaman. Bakit? Konti lang sila eh. Ayaw silang tulungan ng mga mahihirap dahil nagkakaroon nga ng gap sa relative deprivation theory. Hopefully, para mapag-isa natin balang araw ang mayaman at mahirap, hopefully, ma-find natin yung key, which is yung pagmamahal or yung motherhood na attachment. Hindi ma-deprive sa atin. There is a motherhood or motherly touch that could heal the wounds and conflicts into ourselves. So hopefully one day maging complete tayo para pag humarap tayo sa hamon ng buhay sa society, maging complete din tayo. So, ito ang istoryang kriminolohiya mo at istoryang Rizal mo. Happy Martyrdom Day!